Napaka-legalistic mo. So, ibig sabihin, lahat ng hindi nakakabasa ng King James translation ay hindi maliligtas? Yan ang nangyayari sa isang tao pag na-o-offend sa katotohanan. Dahil kahit i-review nyo yung ginawa nating video kahapon, wala akong sinabi na hindi ka maliligtas pag hindi KJV ang gamit mong Biblia. Yan ang problema sa atin. Pag natatapakan ng ego natin ng katotohanan, kung ano-ano na lang ang nasasabi natin. Ang sinasabi ko ay pwede kayong maligaw at iba yung paniwalaan nyo dahil napakaraming binago ng NIV at ng kung ano-ano pang Biblia from Hebrew and Greek text. At uulitin ko, ang pinaka-accurate na translation sa lahat ay ang KJV. Tapos ang dami nagko-comment dyan, iminimix up yung version ng Biblia sa kaligtasan. Ito ang tatandaan nyo, kahit wala kang binabasang Biblia o kahit wala kang Biblia, ay pwede kang maligtas. From Old Testament to New Testament hanggang sa panahon natin ngayon, hindi nagbago ang kaparaanan ng kaligtasan. It's because of faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang nakalagay sa Biblia na kailangan mo munang matapos ito from Genesis to Revelation bago ka maligtas. Dahil sa panahon ng Old Testament hanggang sa panahon ng Panginoong Hesukristo ay hindi pa naman nako-compile ang Biblia. Pero marami na ang taong naliligtas noong mga panahon na yan. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Ang sabi po dyan, sino man ang nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero malamang may magko-comment na naman dyan doon sa Matthew chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Tignan nyo po muna maigi yung context mga kapatid. Now, ang sabi dito, paanong sila ay tatawag doon sa hindi naman nila pinaniniwalaan? At paanong sila ay maniniwala sa hindi naman nila narinig? At paano nilang maririnig kung walang nangangaral? Nakita nyo po na dapat ang pinapangaral ng preacher ay yung gospel. At doon sa mga nakikinig, meron diyang maniniwala. At doon sa mga naniwala, sila ay tatawag sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yan po ang malinaw dahil iba yung context ng Matthew 7 verse 21 dahil maraming tao na pwede naman talagang tumawag lang sa pangalan ng Panginoon pero wala naman sa kanilang puso at hindi nila alam ang tunay na gospel. At kilala lang nila sa pangalan ng Panginoon pero hindi sila tunay na sumasampalataya. At yung verse 15, paanong sila ay magpipreach except they be sent? Tatandaan po natin, lahat tayo ay pinapahayo upang ipangaral ang magandang balita na sa lahat ng tao ay merong pag-asa na maligtas. And He said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. At bago mag-preach ng gospel ay dapat maunawaan mo muna ito sa iyong sarili dahil paano mo ito ituturo kung hindi mo naman ito alam at naranasan. Kaya maiging alam mo muna ang kaligtasan. Now ano bang pinupunto natin dito? Dahil sa mga ganyang comment na pinaniniwalaan nila na dapat munang basahin ang KJV bago maligtas ang tao. Pero yan ay taliwas sa sinasabi ng Biblia. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So ang tao na kahit nasa liblib na lugar at kahit walang Biblia, at yan ay nakapakinig ng salita ng Diyos at nanampalataya, yan ay maliligtas. Specifically, ang gospel. At yan ay mababasa sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. Kaya't ating lawakan ang ating kaisipan pagdating sa kaligtasan. Pero pwede kang dalhin sa maling paniniwala pag ang binabasa mo ay malayo na ang translation sa original Hebrew and Greek word. At marami pang verses ang mga pinag-aalis sa original na text. Now, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Sa lahat ng Biblia, kahit kayo ay mag-search pa dyan sa Google o kung sa kung ano-ano pa man, ang KJV version o ang King James version ang pinaka-accurate sa lahat ng Biblia sa original text na Hebrew and Greek. Nawa, naging malinaw po sa lahat. Maraming salamat and God bless you all.